Ibinanganak ba tayong may masamang budhi o mundo ba ang bumubog sa atin? Tunay na ba taksil si Adolfo? Malalaman natin sa sandaling ito. Magandang araw mga guro, mga hurado at mga mag-aaral. Ako po si Lawrence Lim, ang Direktor. At ako po si Justin Chuang, ang ka-director. Inihahandog namin ang kabanatang 16 hanggang 18 ng Florante At Laura. Sa bayang Albania may binatang tangi. Florante ang ngalan, sa bait ay hindi uri. Sa dulong at tapang, di na mapapawi. Taglay ang talino sa dangal ay mithi. Nagtungong Atenas upang mamulat ang isip. Sa mundong ito ay puno ng hinagpis. Maraming nakilalang kababayang tapat, kabilang si Menandrong napakahusay sa digma. Ngunit, isang bagay na di matakasan, lungkot sa pagiging malayo sa tahanang pinagmulan. Si Antenor ang gurong walang sawang pag-aliw, kay Florante walang tapos ang pag-agos ng luha. May natama, pasan ko'y talita. Bakit malungkot ang siyang nadama? Sa Atenas nga ako ngayon narito, ngunit puso ko'y di matahimik dito. Florante, iyong loob ay patatagin. Sa dusa at pangungulila, matutong harapin. Ang pagtuklas sa karunungay walang hanggan. Nungit sa dulo, matutuklasan ang iyong tunay na kapalaran. Hindi matulan ang husay ni Adolfo. Ubod ng talino, sa bait ay tapat na totoo. Siya ang huwaran ng lahat, dakila at walang kapantay. Kay buti ng kilos, kay taas ng dangal. Ngunit, bakit sa puso ko'y may bumabagabag? Hindi ko mawari, hindi ko matanaw ang lihim na dahilan nitong aking alinlangan. Sa loob ng 6 na taon, husay ni Florante na saksihan. Sa filosofiya, astrolohiya at matematika ay tanging wala nang makakahigit sa kanya. At si Adolfo naman ay unti-unti nang nalulunod sa anino ni Florante. At dito nagsimulang mahubaran ang kanyang pagbabalat kayo. O Florante, Florante! Puro na lamang ikaw! Pinalitan mo ang aking dangal at pangalan. Hindi ko hayang ako'y malamangan. Bakit siya? Ba't si Florante? Ako ang hari ng Atenas. Hinahangaan at tinitingalaan. Ngunit isang mas bata sa akin ang sumasabaw sa bawat papurit galak. Anong kanyang taglay sa tangian na sa akin di matagpuan? Bakit tila ang aking dangal ay nababalot ng anino ng kanyang ningning? Adolfo, Adolfo, ang sakit hindi ba? Ang ipagpalit sa isang hamak na nagalabas, ang paghihirap sa pagkatalo sa pusong kumakabas, patuloy na lumalagos, tila sugat ang katawan, nag-iiwan ng bakas, hindi kayang alisin ng kahit anong ulan. Hindi, hindi, hindi ako papatalo, hindi ko kayang magpatuloy ito. Ako ang nararapat purihin, hindi ang Florante mulang luwalhati. Bakit? Ba't tila siyang sinasambat iniidolo? Habang ako'y naglalakbay sa dilim ng galit at dalamhati. Dahil mahina ka, Adolfo. Habang ika'y nagmumukmo, siya'y tumatayo at lumalakas. Habang ika'y nag-aalangan, siya'y lahat ng tinatanghal. At ikaw ay naging anino na lamang, bakas ng kanyang ginang, ng kanyang kahusayan. Hindi ako papatalo. Kailangan ko maghanap ng paraan upang magtagumpay
mabuhay muli ang aking pangalan. Oo, tama ka. Kung wala na si Florante, ako na lamang ang matitira. Papalakpakan at titihaya. Ako ang maghahari. Ang dahil ko ay magiging tanging yaman. Ang Atenas ay makikilala sa ngalan ko. At wala nang iba. Ihanda mo ang iyong sarili. Sa gabing ito, iyong lakas ay magbubunyi. Isisilang ang tunay mong kakayahan. As si Florante ay matutuklasan ang kanyang kalalagyan. Dumating na ang kaunang pista ng paaralan. Masaya ang okusyong ito. May sayawan, musika, paligsahan sa puno at arnis, at pagsasadala. Subalit, ang mga kompetisyong ito ang nagpalabas ng tunay na pagkatao ni Adolfo. Kahisayan ng gabing ito, lahat ay nagdiriwang at nagkakaisa. Dulang trahedya, tunay na katuwaan, isang pagpapamalas ng talento. Abay si Florante, hindi lang sa dunog tanyag, maging sa lakas, siya ay nanguna rin! Pero bakit si Adolfo ay hindi na mailap? Para may inisip na hindi matanggap-tanggap? Inihanda sila para sa kanilang pagsasadula. Hanggang ngayon, lahat ay walang alam sa kung ano ang gagawin ni Adolfo sa likod ng kanyang buktot ng ngiti. Halina't lahat, tanawan ang dulang trahedya. Hindi magpapakita ng awayan. Nilamon ako ng pagnanasa, mangingibaw ang kapangyarihan. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng yantok sa eksenong ito, ang pagnanasa ni Adolfo ay hindi karaniwan at ang bawat hampas ng arnis ay may katumpakan at lakas. Tuntunin ng kasasalanan ng walwalhating patalimim. Ako'y natatabunan ng lakas na walang nangingin. Ngunit, galit at selos ay tinitipin sa bawat sukupaan ng patalimim. Florante! Lahat ng dulay humahantong dito! Tagumpay ang king sa Adolfo! Ika'y matatalo! Mamatay ka! Tama na! Pinigilan ni Menandro ang hampas ni Adolfo. Tama na kayo lahat! Adolfo! Ano nangyari sa'yo? Noong una yung kaibigan di sumusukot? Ngayon tumatalikod sapagkat ay may siyang layunin? Noong una ay magiging na mag-aaral, Adolfo. Kilos mo'y nag-iiwan ng walang pagpipilian. Utos ko'y lumayas ka ng Diyos sa Atenas! Pag-ibig na maestro, hiyo'y di magkakagpanan. Antenor, Antenor, ba't tila sinasalagan ng pawang huwad? Sa oras ng takwil, taksubay hahatulan, pagkat ang dangal ko'y iyong ang ninakawan. Si Adolfo ay walang naging pangangatwiran sa utos ni Antenor. Nananatili si Florante at ang kanyang matalik na kaibigan na si Menandro sa Atenas ng 1 taon pa. Parehas silang mahusay sa mga asignatura at matalino sa espada. Florante, may isang nag-aaral liyam mula sa inyong ama. Sa tingin ko, ang nilalaro nito ay mahalaga. Oo, Florante, aking mahal na anak, umano ang inang iyang mahal. Bumalik ka na, anak ng iyang mahal. Sa panahon ito, kailangan kita. Ang mundo ni Florante ay tila huminto at walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sisimulan kapag binitawan, makakalimutan sana naman napagbigyan kahit kunting oras para magpaalam
buwan, si Florante babalik na sa Albania kasama si Menandro. O magiliw at matalinong Maginoo, dansa ng harap sa iyo'y magdaraya. Dahan-dahanin ang pagpapasyang makaranas ng sakit, selos at sumpa. Kailanman hindi sumuko sa kahirapan. Pag nasa tukso'y di hayaan. Kapangyarihan at kasakiman, di masasakupan. Kaibigan mo ay pilaso ng patsada, pagpwersa ng kaguluhan at kapahamakan. Salamat sa iyo, Maestro. Aral na naunawaan namin ay di makalimutan kailanman. Paalam sa iyo, Maestro. Landas ay pusikit at madilim. Ngunit, maliwanag na tustisya sa dulo ng lagusan. Andito na ang barko. Tara na, Florante. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, Atenas. Pagkalipas ng ilang linggo, sina Florante at Menandro ay bumalik sa Albania. Gayunpaman, ang nakapangingilabot ay pumapalibot sa buong kaharian. Mahal ko, Ama! Ko'y narito na! Sa nakalipas ng 18 taon, hindi tayong nagkita. Bawat araw na di ka kapiling ay tila sumpa. Sa wakas, muli tayong nagkita. O mahal ko, Ama! Anak, ika'y nagbalik na. Salamat sa may kapal at ika'y ligtas. Magpahinga ka muna bago tayo mag-usap tungkol sa inyong naranasan sa Atenas. At dito nagwawakas ang Kabanata 16 hanggang 18 ng Florante at Laura. Naway naunawaan ninyo ang magandang aral na ipinahayag nito na huwag magtaksil ng iba, manatiling magpakumbaba at mag-ingat sa mga lihim na kaaway sa paligid. At sana'y nagtatak ito ng magandang asal sa inyong mga puso. Kilalanin natin ang mga nagbigay-pugay na nagsakripisyo ng kanilang oras at imiligay ang kanilang lahat sa dula ng Florante at Laura. Una, nais naming magpasalamat kina Binibining na Sonia at Ginoong Lyson para sa kanilang gabay at suporta sa dulang ito. Sunod, pinasasalamatan namin ang lahat ng komite. Ang komite ng teknikal na sina Kevin Sia at Permely Uy. Ang komite ng puppeteers na sina Lance Apelario, Winten, Hanshi, John Uy, Janina D, at Alexis Go. Tunay namin na pinahahalagahan ang mga karakter na nabigay buhay sa aming dula. Si Justin Chua at Enzo Feliciano bilang ang dalawang mag-aaral. Drill T bilang si Duque Miseo, walang kapantay. Leaf Chua bilang ang malangang na si Antenor. Enzo Feliciano bilang si Menandrong napakahusay sa digma. Benjamin Chua bilang si Adolfong nagbalat kayo. At si Jared Su bilang si Florante di sumusuko. Bilang wakas, ipinagsasalamatan namin ang mga direktor na nagsikap at nagbuwis ng kanilang buhay sa dulang ito. Si Justin Chua bilang ka-direktor at si Lawrence Lim bilang ang aming direktor. At ako naman si Ariana Tan, ang tagalikha ng dula ng Florante at Laura, Kabanata 16 hanggang 18. Maraming salamat sa inyong lahat.